Ang programang ito ay rated WDGAF. Maaaring may sensitibong nilalang at mga bashers. Opinion kasi namin to. Tangin na naman kasi ng opinion nyo. Let's get ready to rumble! What is up, mga katitos and katitas? Yes, sir. We're Your back, naughty we're titos back. are back. Yes, sir. Oo nga Ito pala, ang ating, guys. episode 3. Yes, sir. Pasensyahan nyo na. Nagkaroon kami ng technical difficulties pero gagandahan namin para sa inyo. Diba? Parang Denso. Papa Dens. Totoo. Meron tayong malapit na pinaghandaan kami kaya nagka-technical difficulties eh. Oo. Kaya Pero naman. for the betterment naman nitong ating Ah. munting podcast. Tama. At kung ngayon lang kayo nakikinig, mag-subscribe na kayo sa aming social media page, The Opinionated Titos Podcast on Facebook. And then available din kami or nagkakalat din kami sa YouTube. And yung pinaka-reset natin, pre. Oo, ito. Ito ay Spotify. Yes, Kami sir. po. Para sa Kami po. mga dyan, mga gustong makinig habang nagdadrive, ganyan. Yan. Oo. Lahat naman merong ganyan. Available kami sa Spotify. Yes, sir. Kahit libre. Oo, Kahit- di ba? kahit- Libre lang namang makinig doon, not unless gusto mo ng mga premium stuff. Oo. Pero again, lahat naman ng platform natin is platforms. Libre naman sila lahat. So, wala namang Yes, sir. Again, feel free na subscribe. Again, we'll greatly appreciate it Yes. sa mga It helps. mga listeners. Siyempre kumbaga hindi naman tayo para lang alam mo 'yun, mas marami lang makinig sa atin. Pero Oo yun nga, naman. again, nakakataba ng puso yung mga nakikinig sa ating mga tropa, mga alam mo 'yun, nagsasayang ng oras nila para sa atin. Ito pa nakakatawa, brother. Tayo pa ang kinukulit na asa na yung episode ganyan? Asa na yung episode 3? For example. Ay, oo nga pala, pre. Shoutouts nga pala kay Uncle at saka kay Pierre, pre. Hinahanap yung episode 3 natin, ba't wala pa daw? Oo. Ito na ang pinakahihintay nyo, Shoutout sa inyo. Sana, pagpatuloy na lang yung pakikinig. Maraming salamat. Tsaka si paring Jello, tsaka si paring Marwin, naghihintay din yan, pre. Si Jello pa nga pala, oo, tama. Shoutout sa'yo, Jello. Maraming salamat. Oo, Din yan, isa naghihintay din din yan, certified tito. Si Yan ang Jello. ultimate tito namin eh. Ano? Ultimate tito, pre. Ultimate tito. Tsaka si Uncle pre. yung ultimate tito eh. Kaya, nga pala, nung kahapon ba? Tama. Si Darren, nag-aabang din nga pala. Shout out, paring Darren. Darren Tupas. Shoutout Yes, sir. Isang malaking big shoutout sa'yo. Putsa, nag-aabang na yan. Salamat sa pakikinig. Kung di man namin ma-shoutout, pero maraming salamat sa inyong lahat. Pero So, may pakulo ka daw ngayon, Brad, Anong pakulo natin biglaan? Paulo, pre, kasi alam mo naman, Sige. sabi kasi ng ibang tropa, ba't daw walang video? Kumbaga, puro yung cartoon, picture lang natin yung nakikita nila. Nauumay na siguro. Oo, nauumay siguro. Due to, consistent ba o insistent public demand? Kung ano man yun. Oo. Consistent yata, tama? Consistent public demand. Eto na nga. Eto na. Makikita nyo na ang mga hindi Ang nyo mga dapat pangit. makita.
ang inyong mga tito. Makikita nyo na. At ano, sa ano din pala, shoutout, minsan nagtatampo to eh. Shoutout kay Beshi Colin. Ay, Beshi. Nagtatampo, kailangan pa daw ipaalala na shoutout siya. Tsaka yung isa pa Sorry naman, naman Beshi. nagre-request ng video natin, all the way from Dubai. Ayos Si Kuya JP, isang ko. Nakakarating na pala tayo ng Dubai, Brad. Iba. Yes, sir. Shout out sa Shout mga out sa inyo dyan. nasa Dubai o sa mga OFW nating mahal na Pilipino sa Dubai. Malaking big shout out sa inyo lahat. So, Right. ayun na nga, without further ado. I-countdown muna, Boss brother. Lots. Ano? I-countdown muna, brother. I-countdown na natin, pre. Okay. Yes, sir. 3, 2, 1. Eto na, mga kaibigan. Yes, sir. What is mga katito? Yun mo, titong-tito Mga yung mga katito dating natin natin, yan, pre. Brad. Mga Yes, bigotilyo, mga balbasarado, mga tito natin. Para maging certified tito, kailangan, prochador. Hindi, joke lang. Kaya? Ito na, may bigote, pre. Champion. Kaya Ah. dapat pre-champion sa brocha. Ay, oo naman, pre. Ako no comment. Ano pang hinihintay natin, pre? Simulan na natin. Simulan na natin yung ating, ano bang natin ngayon, Boss Lots? Simulan sana natin sa mga asumero at inggiterong mga judgers ng social media, pre. Ito ano bang masasabi mo dyan, Brad? Oo, masasabi ko dyan, pakakyo kayong lahat. Hindi nyo pakialaman yung buhay nyo, napakialaman yung buhay ng iba. Totoo yan, brother. Yun na nga, Brad. nakita natin latest sa social media. Maikwento ko na lang din, brother. Hamak na ito na ang Sige. ating unang topic. Meron Sir. nag-post sa social media, pre, na mama na nag-aabang. Ang sabi dun sa post ng social media, 2 oras na daw na nandun si kuya. Ang kapal daw ng muka dahil yung mga parokyano daw nung restaurant gusto sanang umupo. Nandun siya 2 hours na nakaupo. Pero pre, kung makikita mo sa photo, walang laman walang laman yung restaurant. Yung restaurant, pre. Pero pinost niya, pre, nagmauna siya, pre. At ito pa, walang pahintulot. Pinakita ang kanyang muka, 'di ba? Hindi man lang binlurt, pre? Hindi man lang blinerd, pre. Napaka-open talaga. Tama yun, ha? Eto ka, Oh. Di ba, pre? Malay mo, pre, may hinihintay pala. May hinihintay siyang malaking pera. Mas mayaman pala yun, brother. Oo. Or hindi natin masabi. Baka kaya naghihintay siya doon. Tapos, kung hindi siya pinapaalis doon, na malay mo, may-ari ng restaurant yun. Ayun, may-ari pala Diba? ng restaurant. Kasi, pre, kadalasan hindi naman ka-luxurious yung mga datingan ni Kuya. Pero, pre, ang dami ko nakikitang mga businessman, pre. Gulago, halos. Di ba? Totoo yan, pre. Hindi po, sa panahon ngayon, ewan ko lang, parang minsan kung sino pa yung baka sabihin judger din ako Pero kasi karamihan ng mga mapoporma ngayon, sila yung mga walang laman ng bulsa, pre. Parang Tapos yung tayo. mga tipong natumbok mo, sir. Alam mo yun, pre? Yung tipong yung mga lihitim mo mayaman kasi. Alam mo yun, sanay na sa luxury yan Kumbaga, parang, ewan ko, tingin ko, parang nagsasawa na sila sa yung tipong kailangan paglalabas ng bahay, nakaporma ka, what not, diba? Kasi, magugulat ka, naka-t-shirt na puti lang yan, or pagpunta ng parking. Parang nung one time, nakita ko, nakapolong simple lang, pre. Pagpunta ng parking lot, nakasupra pala. Di ba? Diba? Yun ang sinasabi natin. Nating i-judge yung mga nakikita natin kasi, again, hindi natin alam kung ano ba yung, unang-una, ano ba yung pinagdadaanan nila, ano ba yung reason kung bakit sila nandun. Diba? Tama Hindi naman natin alam Tsaka, kagaya nga nung sabi mo, kung di naman siya nakakastorbo
Kasi I doubt na nakakastorbo siya kung wala naman laman yung restaurant. Saka kung nakakastorbo siya, feeling ko, may mga tamang taong dapat kang lapitan. Hindi siya para picturean mo. Tapos, i-post mo. Ano, tangina. Tama. Yung bang friends mo sa social media, putang ina, masasabi man niya doon sa tao na yun na, oy, nakakastorbo ka na, baka pwedeng umalis ka na, may mauupo dyan. Di ba? Tangina, parang may proper channel doon, hindi channel. Kasi pansin ko ngayon, lahat na lang ng hinaing, nun sa social media, putang ina, ano pong unang-una, ano pong pakialam sa'yo ng mga tao sa social media? Oo. Diba? Kundi magbida-bida ka lang. Ka lang naman. Diba? Kung simpleng bida-bida ka lang naman, hindi ka naman yung tipong napakalaking influencer na mayroong napakalaking following. Putang, ano pong pakialam sa'yo? At ano bang pakialam dyan sa pinagkakakana mo sa social media? And yun na nga, worst case scenario, dahil hindi siya nag-isip, nabash pa siya, pre, most likely. Oo, malamang, pre. Hindi ko na masyadong nabasa yung mga comment pero parang in essence, pre, nung sinasabi nung karamihan ng mga tao, huwag kang pakialamero kasi hindi mo naman alam kung ano talaga. Totoo. Ano din, pre? Tapos parang yun nga nagalit. Meron din akong ano. Sige, G. Nagalit yung iba kasi parang yun nga pinost nga yung mukha, pre. Sige, continue mo pala. Parang ayun nga. Kaya kayo dyan, tangina, bago kayo mag-picture, kasi po-post nyo yung mukha, magpaalam muna kayo. Hindi lang Tama. for the content or what. Mag-ask kayo ng permission. Ngayon, kung wala kayong permission, kating-kati ka talaga, na gusto mong i-post, tangina, common courtesy naman siguro na wala kang permission. I-blur mo man lang yung mukha niya. Diba? Oo. Dapat ganun, pre. Oo, kasi parang yung nakita ko medyo matagal na yun, nakita ko lang nag-trending din. Etong si may hawak ng camera. Meron siyang binidyohan, pre. May mamang nakaupo sa tabi. Okay. Tapos binidyohan siya, nasa loob siya sa sasakyan niya, ganyan, pa-kape-kape siya, pa-SB, alam mo yun? Okay. Parang ang sabi niya na hindi ko maalala lahat, pero ang parang pinaka-thought nung sinabi niya is, gusto niyo ba ng ng madali pero mahirap or gawaing tamad? Ayan, dito kayo kay kuya, ganyan ang magiging sitwasyon nyo, nakaupo kayo sa bangketa. Parang Tapos nakita ko nga yun, brother. Oo, pre. Imposibleng hindi mo nakita yun. Tapos pinakita niya, nasa loob sila sa sasakyan, naka-aircon, nakakape na mamahalin. Sabi niya, ito, gawain ng masipag. Naka-aircon, may sasakyan, nagkakape ng SB. Parang tangina. Ano ba yung SB? Ba't naging status symbol yan? Putang ina. Kahit naman katangina, pre, sa panahon ngayon, kahit high school nakakapag-Starbucks So, I don't think na dapat mo siya pinagyayabang, pre. Ang tanong, pre, ano bang sakyan na pinagyayabang ng kupal na yan? Ewan ko, pre, hindi ko, wala akong masyadong alam sa sasakyan, pero ang masasabi ko lang, masikip yung sasakyan niya. Masikip. Yes, sir. Parang may nag-react dyan na, pre, nag-react na isang content creator sa Facebook. Okay. Parang sabi niya, bakit ka naman, kumbaga, di mo dapat ginagawa yun ng lalait ng kasi hindi mo alam. Kagaya nga sabi mo, hindi mo alam kung ano may pinagdadaanan ba yung tao na yan. Or pwedeng galing sa trabaho, pagod na pagod siya, gusto niya mamahinga, hindi na niya kaya siya naupo. Oo. Hindi natin alam Di ba? Hindi rin natin alam. Baka, din yan. Kumbaga, alam mo yun, baka pwedeng maging, din yun, masamang loob. Naghihintay yung bibiktimahin niya, di ba? Hindi natin alam. Kaya pwedeng maging mabuting tao yun, pwedeng maging masama. Pero again, ang point doon, huwag kang maninira ng kapwa ko. Tama. Di ba? Tapos going going back dun sa... pre. Tapos yun, going back dun sa, content creator na nag-reaction video. Ang sabi doon parang hindi naman sa pag-aano, kumbaga hindi niya minamalit yung mga tao. Ang inaano lang niya is yung sasakyan mo, base sa obserbasyon niya, hindi naman yan luxury car. Hindi naman yan sports car. Na parang ang datingan ng sasakyan mo, either Vios yan
Mirage, o Wigo, natin alam. Pero yun nga, dahil cramped sa loob, yun ang ano, pre. So, ang sabi na doon, hindi porke nakasasakyan ka, tapos ang sasakyan mo naman, Wigo, Vios, Mirage, ganyan, mayaman ka na. Tama. Kasi kaya nga yun yung kinuha mo eh. Kasi kung mayaman ka, putang ina, sinong mayaman ang bibili ng Wigo, pare? Sinong Totoo. mayaman ang bibili ng Vios? Kaya yan ang sasakyan mo kasi yan ang affordable, yan ang kaya ng masa. Kaya Tama. ng mga nasa working class ba? Yan, tama. Diba? Kumbaga parang Dapat ano lang, lang, kumbaga magkaroon ka ng sasakyan para to get you from point A to point B, di ba? Oo, tapos may konting leisure na anytime mo gusto Tama. mamasyal, makakapasyal ka, di ba? Kasi aminin natin, mahirap mong public transport ng Pinas. Kaya marami sa mga working class, kahit alam mo yun, yung iba medyo syempre takot magbayad kasi nga, kumbaga, yan monthly responsibility yan na pag nagsasakyan ka, tapos may mga maintenance and shit. Pero again, kesa nga naman mag-commute, kung kaya mo namang bumili ng affordable na sasakyan, why not, di ba? Yun na nga. Kaya Tsaka, ko nga, pre, kasi pag nag-jeep ka, puta na, ang init doon, pre. totoo. Tsaka yung iba, pre, alam mo yun, may kanya-kanya tayong level of success, pre. Kung yun yung success ko, putang ina, may maaring may mas mataas pa sa'yo, pero inaano ka ba? Ginagawa ba yung katulad ng ginagawa mo, pre? Iba-iba Oo, tayong level totoo, ng success. Diba? Ngayon na. Katulad Tsaka, nun, pre, katulad nung nakaupo dun sa gutter na yun, pre, hindi mo alam. Yun yung success story niya. Na walang-wala siya dati, as in, ginagawa ko lang to ng scenario, brad, Katulad nung yung nakaupo nga siya, di ba? Tapos, maaring yun yung form of success niya, naging delivery person siya, pre. Di ba? Kumbaga, pwedeng nakaangat ganun. siya sa buhay. Kapag nga. So, for that, it is a success, pre. Kanya-kanyang level of totoo. success. Oo. Na parang ewan ko kung magiging thought of the day ito Wag mong gawing basehan ng success kung ano yung narating mo sa buhay. You're successful on your own. You're successful on your own terms. Hindi porke merong tingin mo na mas successful ka na tao, hindi successful yung tao na yun. Oo. Kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng karera sa buhay. Tama, Hindi tama. lahat magiging office boy, magiging businessman. May mga success story na putang ina, dati akong tambay, naging grab rider ako. Hindi na ako umaasa sa mga tao sa paligid ko Yan. para sa pagkain ko. Kaya ko na ngayong bigyan ng baon yung anak ko araw-araw dahil sa pag-grab. Ganun yung success story nila, which is, tangina, wag mong tanggalin doon sa tao na parang ikukumpara mo yung sarili mong ikaw, nakasasakyan ka, siya nakaupo or nagpapahinga, hindi na siya successful. Tama. Tama Ganun naman yun, pre. din yan, pre. Don't yak my yam. Totoo. Parang, don't mess with my shit. This is my shit. Don't mess with it. Don't, Tsaka, alam mo yun, napakaraming makabuluhang bagay na pwede mo pang gawin. At kung, tawag dito, kung, let's say, yung nag-post na yun, let's say, marami siyang followings or what. Tangina, tingin mo ba tama yung ginawa mo? Tingin mo ba yung mga manonood sa'yo is matutuwa ba sa ginawa mo? Diba? For the clout na lang, pre, minsan kahit offensive na yung mga post nila, pre, basta magpa-gather ng reaction, pre. Ayun, ina-upload na nila. Sabi nga, totoo din. Parang ginagawa natin. Lang ko call out ng mga deputa sa mundo. Hindi, tayo lang naman, for awareness at kung ayaw nyo, katulad ng paulit-ulit namin sinasabi, bahala kayo. Bahala sa buhay mo. Pero pre, hindi naman tayo yung tipong nang o-offend ng tao na Oo. Diba? Hindi tayo nang name drop. Hindi tayo, kung sino mang, diba? Parang, inaano lang natin yung mga na-obserba natin. Oo. Parang sa tingin natin, karapat dapat i-call out. Yeah. Tama. Di ba? At baka sakaling in the near future, marinig na yung natin, makita niya tayo. Huntingin mo na lang kami, kasuntukan tayo. Utang ina mo.
Ang ina mo, ikaw pala yung gagong nag-post ng mama. Oo. Mamaya ka sa akin. Pakayabang mo. Alam mo ba? Hindi ko rin maintindihan pa ba't may mga taong gano'n. Hindi na lang maging masaya sa buhay nila, pre. Baka hindi napalaw ng bata, pre, o kaya may nakaing tae, mga ganun. Nakakain ng tayo nung nasa sinapupunan nung na-open. Oo, pre. Nalason, pre. Literal na na-expired sa sinapupunan. Kaya naging gano'n yung utak. Inahayop yung mga ganyan tao mag-isip. Oy guys, wag kayong ganon, ha? Wag kayong ganon. Diba? Katulad ng paulit-ulit naming sinabi kanina, iba-iba ang pinagdadaanan natin. We just need to learn to respect each other. Katulad ng ginagawa namin sa ibang topic namin. Although opinion namin 'yun, free sila to react or free sila na hindi namin technically pinakikialaman, kumbaga. Sinasabi lang namin yung opinion namin. Kung anong trip mo sa buhay, bahala ka dyan. Yung sa atin lang, opinion natin yan. Ngayon, kung di nila gusto yung opinion natin, mag-podcast kayo na sa inyo. Huwag kayong asumero, huwag kayong inggitero. Tapos ipopost sa social media. Yan. Baka sakaling tayo, i-post nila sa social media. Okay lang, thank you. Ito yung mukha namin, Pack you. Take a good look. Take a picture. Screenshot, baby! Screenshot nyo na yan. SSD mo na yan, sis. SSD live, sis. Mura-mura lang, sis. SSD live selling. Live selling. Parang... Ay, naka po. Guys, yun lang ang sinasabi natin. Ingat tayo. Tsaka, yun nga, sabi nila, free will, na free ka naman to post whatever you want. Pero, sana, yung freedom mo na meron ka ngayon, gamitin natin sa wasto. Yeah, tama naman. Makapag-post ka lang or what. Medyo, sablay. Sablay sa opinion natin. Hindi natin alam kasi baka merong kagaya ng utak niyang maliit. Makakagrid sa ginawa niya. Bahala ka sa buhay niyo. Ang ina niyo. Parang dinosaur, no? Gamani yung utak. Bre. Tangina. Baka mas matalino pa dinosaur. Ay, putang ina. Pag mas matalino pa dinosaur sa'yo, ewan ko na lang kung ano ka. Hindi ka dapat naging tao pag gaga. Oo. Hindi mo deserve maging Neanderthal. Tapos hindi mo deserve maging Homo sapien. Hanggang Homo ka lang. sapien. Hanggang ka lang. Hindi ka na nag-evolve. Unggoy na lang, pre. Unggoy. Bre. Hindi ka na dapat naging nag-evolve, putang ina. Naging isda ka na lang habang buhay. Sa bagay, nang uunggoy din naman siya ng ibang tao eh. Uunggoy nga siguro talaga, brother. Ay siguro. Hindi man mukhang unggoy, pero ugaling unggoy. Putang ina. Ayun. Sana lang maging maingat tayo. Tsaka maging responsable. Sabi nga nila, think before you click. Yan, tama. Kasi once na na-upload mo na yan, hindi natin alam kung ilang tao magsisave niyan. Kahit i-delete mo yan, may footprint na yan sa internet. Yan. Parang ano lang yan, pre, iskandal. Pre. Tangina. Kahit gaano tagal, kahit pinadelete mo pa yan, sinira mo yung device mo, once in-upload mo sa internet yan, may footprint yan. At hindi mo alam yung on the internet, you're on the internet forever. Yes, sir. At pagpepiestahan ka ng mga mapanghusgang lipunan ng internet. Ika nga ni Idol. Sino ba yan? Si Idol ng nakakalimutan ko tuloy. Mapanghusgang. Si Don Ramon, pre. Ramon Bautista. Si Ramon Bautista. Kaya totoo din naman yung sabi mga maraming mapanghusga sa internet. Tsaka meron pang dyan, pre, may mga ginagawa pa yung mga ganyang content creator na alam mo yun, hindi pinapakita yung buong video. Maraming ganun parang puro one-sided or yung side lang nila. Kung ginagawa naman yun, tigil nyo na kasi hindi maganda
Or kung gagawin nyo man yun, pakita nyo lahat. Pakita nyo Tigil lahat. na pagdodroga. Masyado nang lumiliit at sumukumpak yung kumpak. Pre, Hmm. matanong ka lang, kamusta ka na, brother? Kamusta ka na? Kamusta ka na dyan, pre? Kamusta ka na? Hindi naman siguro ako, Okay naman. hindi naman ako minsan siguro makamusta sa'yo, no? Lagi naman ako nakakamusta sa'yo, brother. Ay, putang na, araw-araw tayo nag-a-appearance sa opisina, pre. Mukhang ano yan may pinapatamahan ka, pre. Mukhang, yan ba kasi, yung mga, ano? sige, tumbukoy mo. Yan ba yung mga meme na nag-trending na anong kasunod ng Mars? Yan. Mars, kamusta? Long Mars, time, kamusta? Yes, sir. Sana. Tapos pag nireplyan mo, naku po, Diyos ko. Alam mo na ang kasunod ng Mars. Tapos nakikita mo typing. Is typing. Yeah. Is typing. Yeah. Anong... Kasunod, may extra ka ba? Baka meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Minsan masarap mag-reply sa ganun eh. Ano bang meron? Tangin na hindi ako source Meron ka ba dyan? Baka naman pwedeng ipautang mo muna. Medyo kapos tayo ngayon. Ibabalik ko rin agad. Babalik ko agad. Babalik ko sa sahod. Ayun nga. Ang tanong, gaano ba katagal yung agad mo? Oo. Gaano katagal ang agad? Ang ano ngayon, pre, hindi yung agad para nag-iiba na ng ibig sabihin. Pag sinabing agad, parang that's agad. Oo. May story time nga ako, brother. May story time din ako dyan. Tungkol dyan. Ito nga, si Ninang, nag-message sa kanyang amiga, kaya sa kanyang Mars. At sabi, Mars, kamusta tayo dyan? Syempre, kahit hindi sila o matagal silang hindi nag-uusap, nireplyan ni Mars, okay naman kami ng inaanak mo. Ayan. So, okay naman kami. Ayan. Tapos, ang sabi naman ni Ninang, ayos naman. Teka. Parang baliktad yata ang ina ko. Parang naging baliktad. Oo, baliktad. Ulitin natin. Take two, mga katitos, mga katitas, ha? Si Mars, nag-message pala kay Ninang. Yan. Ninang ng kanyang anak. Yan. Okay na, na-correct na namin, ha? So, si Mars, sabi, kamusta naman? Okay naman kami. Sabi naman ni Ninang, okay din naman kami dito. Di si Mars, baka si Ninang, baka, si Mars. Ano ba? Si Mars. Sabi niya, baka meron ka naman si Ninang. Si Mars. Si Mars. Tangin na, ang gulo na natin dito, Brad. Lasing na ba tayo? Hindi pa tayo umiinom yan. Yes, sir. Baka meron ka dyan. Baka meron ka dyang extra. Kasi magbo-birthday na yung inaanak mo. Kailangan ng pang-birthday, pre. Ito namang si Ninang, sure. Since matagal naman tayong hindi nagano, binigyan niya ng sabihin na natin conservative 1,000, brother. Ito naman si Mars, sabi, ang tagal mo na kasing walang finance dun sa finance, brother, sa inaanak mo. Marami ka ng utang. Utang nagkautang pa si Ninang. Kasi daw, pre, eto pala, kaya pala nagde-demand ng malaki-laki si Mars. Sa Jollibee pala. Sa Jollibee pala. Jollibee. Pinag-birthday ang kanyang anak. Sabi naman ni as a Ninang, hindi naman ako kailangan mag-finance ng birthday ng anak ko. Hindi ko responsibility yan, actually. It's your responsibility. I'm extending my help kasi nanghingi ka ng help sa akin.
'Di ba? So kung ano yung kaya ko, kung ano yung kaya ko financially, well, actually regardless kung kaya niyang 1,000,000, Oo. kung ano yung kaya niyang ibigay, dapat tanggapin mo, brother. Hindi yung magde-demand ka pa, 'di ba? Ang tagal-tagal Oo. yung di Hindi yung mag-uusap, may aabalahin mo. hindi yung Pre, dahil hindi yung may amount kang ini-expect, no? oo. So, in the long story short, pre, blinak niya si Ninang dahil nga hindi siya Si pinautak para Ninang dahil magkalimutan na tayo, solean na tayo ng kandila. ng Oo. kandila, no? Putang ina. Gago si Nin. Gago Ah, si Mars. Putang si ina. Mars. Mars. Ganong kalupit si Mars. Eto ka. Kung naririnig mo kami, Mars, eto ka. Mm. Ching. Mm. Sinasabi Tangin. ko sa inyo eh. Ang tagal-tagal Oh, pre, tsaka, hindi nag-uusap bigla mong bibiglain at pag hindi mo totoo. nakuha yung gusto mo, Gusto, bigla mo kagad tinabla, pagdak mo. di ba? Totoo yun, pare. Kasi, alam mo yun, men. Sa, ako ang essence ng, para sa akin, pagiging ninang Ayan. ng anak mo, Mm. yan, gabay. Gabay yan na, kung paano lalaki yung anak mo, Tama. na, parang magiging takbuhan mo na, Mars, may problema ako kay Junior. Ano Oo. ba sa tingin mong pwede natin gawin? Ganyan. Kasi ngayon, alam mo, pare, sa ngayon parang hindi ko nilalahat Pero sa panahon ngayon, parang yung mga kukuha ka ng ninong-ninang. Ang basehan nila, pre, kung ano ba yung kayang ibigay ng Ayun. ninong na uuwi nila, pre. Si In terms of material things and financial things. Na parang nawala na yung essence na kaya mo siya kinuwang ninong o ninang kasi alam mo na kung sakali man na kahit kung anong mangyari sa'yo, tama. alam mo na yung anak mo nasa mabuting kamay. May gagabay. Alam mo yun, na parang tangina ngayon, uy, kunin kitang ninong kasi big time ka kunin kitang Oo. ninong kasi may negosyo Tama. ka kunin kitang Tama. ninong kasi may kilala ka sa ganito, baka Nandun lang makalibre ang tayo mga ng ninong at events ninang. place. Makalibre tayo Maragabay. ng catering. Oo. Oo, pare. Yun ang essence ng ninong at ninang. Kumbaga, godmothers and fathers. Oo, pangalawang Is magulang. ng mga anak natin. Yes, sir. Tama. Magulang. Pangalawang magulang. Na Na tipong, alam mo, kung ano mang mangyari sa'yo, secured ka na may kukup-kup sa anak mo o may maggagabay, di ba? Totoo. Kasi gano'n naman talaga dapat di ba? Tsaka, alam mo yun, adding to your story, hindi lang sa mga applicable yung Mars na yan. Oo. Kahit sa mga, alam mo yun, mga dating kaopisina, or mga tropa mo na ang tagal kayong hindi nag-uusap. Medyo, Pre, mukhang nalunok mo yung narinig mo yung dating kaopisina, pre. Mukhang meron pang hindi nagbabahid sa'yo, diba? Kasi, alam mo yan, pare. Parang, wari, nanghiram ka sa dati mong wari, piniin mo. Mars, baka naman may extra ka dyan kasi wala akong work ngayon, ganyan. Pero, Tama. promise, bayaran kita sa katapusan or what. oo. So, ayan, dadating yung katapusan. Bilang ikaw na nangutang ka, irespeto mo yung taong inutangan mo. Tama. Na nandun na tayo. Naiintindihan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon yung pinangako natin yung matutupad natin. Magkaroon ka man Tama. lang ng yung delikadesa ba na kung di ka makakabayad sa araw na sinabi ko, kontakin mo, kausapin mo. Oo. Nang maayos. Short talaga, Mars. Alam mo yun, hindi naman gusto ko talagang magbayad na sa'yo para wala na akong atraso. Pero wala talaga, hindi talaga. Kasi sa panahon ngayon, pre, tangina, minsan kung sino yung nangutang, wala na. Sisingilin mo, hindi ka sisingilin mo, hindi ka tatawagan mo, para singilin, hindi sasagot. Na parang, putang sasabihin, nahihiya na hindi makakabayad. Oo. Putang yun nga nangutang ka, di ka nahiya. Anong mas nakakaya sa dalawa? Yung magsasabing hindi ka muna makakabayad o yung mangutang?
'Di ba? Ayun. Nakakaya Oo. mangutang in itself, 'di ba? Oo. So, kumbaga, nung nangungutang ka, kinain mo na yung pride mo, nilunok mo na yung Oo. pride mo kasi nga walang-wala ka. Oh, Totoo. gaano ba kadali na magsabi, "Mars, hindi mo na ako mababayad, wala talaga eh." 'Di ba? Ito pa Gaano malupit. kahirap yun, pare. Ito pa Ah, malupit, brother. Minsan, pag sinisingil mo, sila pa galit. Ba't ang kulit-kulit mo? Ha? tangina Kailangan babayaran ko ka na naman ito. eh. Babayaran nga kita eh. Mm. Di ba? Babayaran Sila kita. pa galit. Wag mo ako minamadali. Oo. Parang putang ina, parang hello, tangina. Kung nangutang ka, bait mo. Parang hindi ganyan yung ugali mo ha. Parang biglaang Oo. Tangina, nag-iba ihip ha. nung nangungutang ka, putang ina, 10 yung halo mo ah. Bakit ngayon puro sumunga yan? Putay na, sandabakbak Ang na sungay ang tinubo, brother ha. yes Sandali lang sir. yan ha. Ayun na. Tsaka yung patong ng mukha, parang 10 patong sa kapal eh. Oo. Puta, Tsaka ito umaabot. pa, Kumbaga sa video ang kapal-kapal na ng mukha niya, bro. Oo, yung tipong nararamdaman na yung Oo. kabidyo mo yung mukha mo sa kakapal. Oo. Tsaka ito pa, pare, ito pa. Ito pa isang nakakatawa. Hmm. Parang ikaw sa sarili mo, di ba? Imposible eh. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, alam mo may utang ka, pre. Oo. Di ba? Tapos hindi ka, alam mo may utang ka kay ganito, tapos hindi ka magbabayad. Pero, Oo. tangina, nakakapagbakasyon ka. Ayan. Pinopost mo pa ha. Ipopost mo pa na nandito ka. Ipopost mo pa kung saan ka kumakain. Ipopost mo pa kung ano yung kinakape mo. Ayan. Parang, tangina, ganun kakapal mo. Oo. Na Kung parang ano-anong putang ina. pinagbibili mo. Oo, Di ba? diba? Parang, tangina. Sana, mag-isip-isip naman sana muna. Oo. Kumbaga, wala namang pumipigil sa'yo. Kung talagang, tangina, kating-kating kang magbakasyon, wala namang pumipigil sa'yo eh. Pero kung may utang ka, either, eto kung may utang ka at wala ka pang balak magbayad, wag mo nang i-post. Oo. Siguro Wag yun mo na nang lang. i-flex. Kasi ano yan pare, ako personally, ako kasi, kung makikita nyo yung hindi ako, kasi ako, medyo old school talaga ako pre. Let's say, ma-attend ako ng mga concerts or nagpupunta ako sa ganitong lugar. Hindi ako pala post. Kasi ako, gusto ko, ini-enjoy ko. Kung nasan ako, kung anong ginagawa, ini-enjoy ko. Hindi ako yung tipo, kasi para sa akin, po-post mo sa social media, para saan? Hindi ka naman influencer, hindi ka naman advertiser. Para saan? Diba? Parang, pangana, alam mo yun, for lack of a better term, parang lang, flexing. Na again, wala namang masama doon. Kung gusto mong proud ka. Pero, kung may utang ka, at yung pinagkakautangan mo, friend mo, at may marami kayong circle of friends na makakakita, huwag mo muna sigurong i-post. Magbayad ka muna, tapos saka mo i-late upload na lang. Ganon dapat Oo. Kasi, pre, sa totoo lang lalo na kung medyo tropa-tropa mo, insulto. ano bang tawag dito? Oo, parang nakaka-insulto na parang, tang-ina mo naman, pre, tang-ina mo naman, Mars. Oo. Ako, ito, putang ina, ito lang kinakain ng pamilya ko. Tipid na tipid ako. Tapos makikita ko, ikaw, kung lavish yung mo, tapos hindi ka man lang magbayad ng utang mo para man lang sana masarap yung ulam ng anak ko ngayon. Parang ganun, pre. Kumbaga, nung lumapit ka sa akin, kahit kung ano yung kaya ko, binigay ko sa'yo. Ngayong ako nangangailangan. Wala. Puro excuses, puro galit. Oo, at saka, pre, hindi porke hindi ka sinisingil, hindi kailangan ng tao yung perang Ayan. Isa pa yan. Yung hanggat hindi ako sinisigil. Hindi ako magbabayad. At hindi porke yung pinagkakautangan mo, post ng post din sa social media ng mga pinupuntahan niya at kinakainan niya. Wala ka ng pake doon. Hindi, yun. Yung mga ganun, deserve nilang mag-flex. May mga malalaking lalo na may malalaking utang. Hindi mo deserve mag-flex. Kasi, imbis na ibayad mo yan sa utang mo para nakakatulog ka ng masarap sa gabi,
kung saan-saan mo ginastos. Tama. Di ba? Tama. Kasi meron pa dyan, pre, meron pang mga ano dyan, pre, mangungutang para lang sa kadahilanan Sige, na brother. makasabay sa uso. Di ba? Makasabay sa kung anong meron yung iba. Let's say for example, ano na lang, ano ba? Sa cellphone. Diba? May bagong labas na iPhone, ganyan. Shit, wala akong pera, pero putang ina, kailangan maging ina ko. Putang ako kay ganito, para ano. Nakarang, ewan ko. Hindi ko. Yung Mars mo na long time na alam mong big time. Long time friend na big time. Yan. Kakalabitin mo ngayon para sa kapritsyo mo. Uutangan mo. Tangin na, diba? Meron na mga ano dyan, pre. Yung mga, ano tawag dito? Mga pahulugan. Di mo ganun ka. Ano nga pa tawag doon, brother? Yung financial shit, yung hulugan na ano? Let's say for example, yung mga parang mga home credit, mga ganyan. Yan, home credit. Diba? Yan. Magganun ka. Diba? Tapos, kasi, dun sa kaibigan mo, baka gawin mo, hindi mo bayaran. At least yung home credit, utang na, pag hindi ka nagbayad. Obligado ka magbayad. Tsaka kasi, ito pa pinag-aiba nun, pre. Ito pa pinag-aiba niyan. Yung kaibigan mo, na hinaraman mo ng pera, pinaghirapan nila yun. Yung mga home credit o yung mga loaning shit na ganyan, trabaho nilang magpautang. Kumikita sila sa pangutang. Kasi si home credit, Brad, medyo malupit maningil hindi katulad ni Mars na kahit yun yung pagbukas-bukasin mo o pag magalit ka na minamadali ka, goods ka pa rin. Di ba? Kaya kung sobrang may kaya, hindi mo ine-expect na maningil agad sa'yo. Yun. Ganun mga style, di ba? Diba? Hindi katulad ni home credit. Kasi kay home credit, yung mga loaning, puta, obligado ka dyan. Pag di ka nagbayad dyan, puta, kung sino-sinong kukontakan yan. Yung yung nanay mo. Nanay mo. Kung sino man yung ginawa mong co-maker or ano. Co-maker. Yan. Ganun, tanga na. Pero kasi, pre, yun nga, again, may pagkakaiba kasi yun. Kasi yung mga nagpapaloan kasi, pre, yun, hanap buhay nila. Trabaho nila na magpautang. Diba? Yung kumare mo or kumpadre mo, hindi niya trabaho. Hindi sila sa loaning business. Pre. Kumbaga, pinautang nga niya in good faith. Wala siyang mapapala. Tama. Pautang niya sa'yo. Tama yun. Dahil may pinagsamahan kayo kahit pa. Ito nga yung una-una ng nga natin ang tagal-tagal mong hindi kinausap halimbawa, sunerte kang pautangin ka pa rin magpasalamat ka at siguraduhin mo makakabayad ka dahil nakakahiya, di ba? Yung mga ibang nangungutang dyan, ang kapal Sorry pero... may i-add ko dyan, pre. Yung unari, nangungutang ka, kailangan mo 5,000. Let's say. Sumapit ka, unari lumapit ako sa'yo. Boss Lots, sige. Kailangan kong pera may 5,000 ka dyan. Let's say for example, ganun yung senaryo, di ba? Tapos ang pinahiram mo sa akin, 2,000 lang kasi yun lang yung kaya mo. Putang na, huwag sa kasama loob nyo pag yung amount na ine-expect mo, hindi mo nakuha. Kasi again, pinapahiram ka niya in good faith. Na parang, pre, ito kaya ko pahiram sa'yo. Ganyan. Kung hindi man yung amount, huwag ka pagagalit. Putang na, meron din nangungutang na ganyan, pre. It's either, tumari, naraman. Tapos yun nga, 5,000 yung kailangan, 2,000 lang yung pinahiram. Putang na, mababatrip ka na ba? Tangin na naman 5,000 nga yung kailangan ko, sa'yo na lang yan. Na parang putang na, ikaw yung makapalam mo nangungutang, ikaw ba galit? Parang obligasyon pa niya na pautangin ka. Oo, pre, tangin na. Samantalang alam mo yun, lahat naman tayo, kumbaga, di ba?
lahat tayo may mga struggles sa buhay. Hindi porke hindi ka napahiram or what, wag sasama loob mo. Na parang kung tropa kayo, hindi ka niya napahiram, tropa pa rin kayo. Oo, hanggang sa Oo. ay nako. Yung mga kayong mga nangungutang diyan nagsasabi lang kami Oo. na yung may kumbaga may Hindi naman. responsibilidad din kayo. Kasi yun Oo. nga sinabi ni Tama. Papa Dens na nagkaroon kayo ng kinapalan nyo na rin yung mukha nyo na mangutang. Mahirap yun. Nakapalan ng mukha na mangutang. Oo. Kapalan nyo na rin ng mukha nyo magbayad. Diba? Gawan nyo na rin ang paraan. Mas makapal dapat ang mukha mo magbayad. Oo, yun nga, katulad nga rin ng sinabi mo kanina, kung hindi talaga makakabayad, di ba? kung hindi ka talaga makakabayad, kausapin mo na maayos, hindi yung ikaw pa yung galit, o kung ano-anong Tataguan excuses sa mo, ginagawa mo, Hindi mo sasagutin yung i-block mo. tawag. Oo, Di ba? totoo yan. Nakaka-insulto naman yun, nakaka-insulto. Kaya mga Mars, Mga Mars, mga pare, Ah, ganyan, tropa, tol. Pag nangutang kayo, magkaroon din tayo ng courtesy na magbayad. Kasi ako, Oo. Brad, sa opisina, nangungutang din ako ng mga, mahilig ako sa mga foods mga chichira. Pabili mo akong ganyan, ikaw muna magbayad. Pero binabayaran naman natin agad. May mga order din sa opisina, uso rin yan. Bayaran nyo din, di ba? Ba yan? Kasi Tsaka baka yun nga. extra sila para may extra money sila. Tapos di mo babayaran. Yun. Tsaka yun nga, pre. Kumbaga, once na nangungutang ka, make sure na gagawin mong obligasyon o responsibilidad yung pagbabayad. Tama. Para lahat tayo happy. Everybody At kung hindi happy. ka man, tsaka kung hindi ka man makakabayad, gawin mo ring obligasyon na ipaalam. Tama, Hindi yung tama. putangan na yung pinagkakautangan mo, nanguhula kung magbabayad ka ba. Diba? Kasi di ka na makakaulit, Mars. Totoo yun. Once masubukan ka, putang na. Hindi ka na Goodbye. Oo. Wala ka nang, hindi ka na makakaulit. Tsaka, pre, Lakado ka pangit ng gano'n, pre. Pangit masira sa pera, pre. Totoo lang. Tapos yung utang Masira mo, na, papasira ka, liit-liit. Masira na tiyan mo. Huwag ka lang masisira sa pera. Kasi minsan kahit nga mag-asawa, napapag-awayan yung pera, di ba? Kasi syempre, Totoo yun. baka sugarol si Mister o kaya masyadong banidosa si Mrs. Di ba? Sila nga nag-aaway, ikaw pang kaibigan lang o Mars na long time ka hindi nag-uusap, tapos mangungutang ka, pinautang ka, hindi mo bayaran. Di ba? Kaya magkaroon tayo ng decency. Nabanggit mo yung nangutang dahil nagsusugal. Putang lubay-lubayan yan. Masama yan. Walang yumayaman sa sugal. O kaya pre, yung mga mayayaman na nagsusugal, wala nang magawa sa pera yun. Kayo, kung kailangan nyo ng pera para lumaki pera nyo, hindi sagot yun. Hindi sagot sa kahirapan yun. Lalo kayo maghihirap nun. Totoo. Diba? Hirap yun. Tanga na. Mangungutang ka, tapos isusugal mo. Kung matalo ka, utangan na sa ng pambayad, natalo ka nga. Wala. Kung kinolateral mo pa, kung ano yung kinolateral mo, ubus. Wala na. Pato. Saka din, yung mga nagpapautang din, kung alam nyo naman sugarol yung tao, huwag nyo nang pautangin. Kung alam nyo naman sa sarili nyo na kung saan mapupunta, pwedeng sa sugal, pwedeng sa bisyo, alam mo yun. Iba-iba Kung alam mo naman sa sarili mo, na sa ganun mapupunta, wag na. Wag na. Naging accessory ka pa sa pagkalubog niya. Ito pa, mangungutang siya sa loan shark. Putsa, pag Naku hindi ka nagbayad dun, pre, buhay ang kapalit o kaya yung paa mo, kamay mo, daliri mo, pamilya mo, diba? Wow, Pinahamak mo pa. pwedeng patayin ka na lang. Oo.
Huwag yan, tumiri ka na lang, bigla ka mawala sa sa mundo. Oo. Kasi may Babay mga ka. ganun din, pre. Actually, yung mga loan shark nga, may mga nananamantala din dyan, pre. Yung alam ng Ah, Diba? yung alam Pero kasi nilang- may mga loan shark din naman na matalino. Baga, kung alam nilang baong ka sa at hindi ka naman talaga nakakabawi at sadyang malas ka, hindi ka rin nila pahuka. O kaya, hihingan ka ng collateral. Di ba? Ay, yun yung mahirap dun. Ah, Diba? Parang nung pandemic, inauso yung pre. Yung yung, online sabong. Tanga na, tonta oh. pa ako sa mga memes nun, pre. Ah. Tanga na, dahil sa online sabong, naka-NMAX na ako ngayon. Dati Yung ako mga ano ba yan? yan. Yung mga talpakan ba yan? Talpakan, yun ba yan? Sir, talpakan. Yung tipong, ngayon may pambayad na ako ng renta dahil sa online sabong. Salamat, online sabong. May akong bahay. Ay, lupit ng mga memes na. ayun. Yung ako, opinion ko lang din. Yung sugal dapat dyan, pastime. Hindi siya negosyo. Hindi ka yayaman tama. dyan, sir. Kumbaga, yun nga, Oo. sabi ko kanina, ano na yan? Ano nang mayayaman yan? Mga bisyo ng mayayaman yan. Yung mga walang bisyo magawa na sa pera. naman yan. Bisyo na maraming pera yan. Kaya kung ikaw, sapat-sapat ka lang or mahirap ka, tigilan mo, hindi ka yayaman, hindi magiging susi ng pagulad mo yan. Kasi pre, totoo merong mga nag one time, big time sa sugal, pre. Tanga na. Tanungin mo, saan napunta yung pera nilang na pinalanunan? Wala rin. Hindi man lahat, pero most of the time, dun din sa sugal na ubos yung pinalanunan nila. Yung pinapunta sa walang, kakakwenta-kwenta. Ayun, parang pinatalo niya rin, pre. Parang ipinfinance niya. Kumbaga, pinakagat ka. Putang na, nanalo ko malaki. Next time, baka manalo ko ulit. Kaya ako ngayon tataya. Susugal ko na ismas man. Double or nothing, Pre. Hanggang sa dadating yung pagkakataon, putang na. Wala na yung pinanalo mo. Nasanla mo pa yung kung ano mo kinulateral. Oo. Sinanla mo yung pinaghirapan mo kung ano man yun. Bahay at lupa, motor, sasakyan. Dahil umaasa kang baka manalo ko ulit ng malaki. Wala. Dapat kung nanalo ka ng malaki, sign na yun. Natigilan mo na. Excuse me. Ayan. Tama yan. Kaya kayo, mga susugal, tigil-tigilan nyo na yan. Kung wala rin naman kayong pantustos. At yung mga Mars na magkapautang at alam nyo namang may record si Mars, na hindi makakabayad, wag nyo nang i-enable. Kumbaga, wag mo nang supplyan ng kanyang bisyo. Kasi iba-iba naman ang forms of vices Sana dyan yung addiction sa pagtaya. Oo. Pero hindi naman natin gine-generalize. Kumbaga, may mga utang na kailangan mo talaga. Di ba? May mga mangungutang ka ng na talagang walang-wala Pero alam mo yun nga, pag nangako ka magbayad ka. Tama naman yun. Tapos Kasi kung ikaw naabala mo. magpapautang ka, di ba? Kung magpapautang ka naman, alam mo naman talagang walang-wala yung tao at talagang alam mo kung saan, kumbaga talagang, for example, tuition fee. Alam mo walang-wala talaga yung tao. Ayun, mga ganun, mapapayad mo. Kunwari, alam mo walang pangkain talaga. Pairamin mo, wala nang problema sa ganun Pero kung alam mo na yung ipapautang mo mapupunta sa bisyo. Siguro, wag mo nang gawin. Tama yun. Diba? Kasi parang at that point, hindi ka nakatulong Parang mas kumbaga, kinonsinti mo pa siya doon sa mali niyang ginagawa. Kinonsinti mo pa siya doon sa bisyo. Tama. Yun lang yung aking 2 cents doon. Ayan. The Papa Dense's 2 cents. Yan. 2 cents. Brother, may segue ka. Balita ko may kwento ka. Kwento ka mga... Oo. Ito yung natin nung last time. Yung topic natin, yung mga kamote riders, pre. Recently, meron ako napanood na video. Ewan ko kung anong klaseng utak meron yung gagong kamote na yun. Parang kwento mo. Pre, kasi siya, pre. Ayon doon sa video, gusto niya magpa-park siya, papasok siya ng parking lot. Papark siya. Kakanan siya, kakanan.
Ngayon, nandito siya sa gitnang lane. Ah, Hindi ko sure kung 3 lanes ba yun or kung ano. Pero 2 basta lanes. nandito siya sa gitna. Ah, Kung 2 lanes man yun, nasa outer lane siya. Ngayon, ah, mayroon taxi sa inner lane, pre. Ah. So, ayun na nga. Nandito siya. Nandito yung taxi. Yung okay. entrance ng parking nandito, nasa harapan ng taxi. Okay. Oh. Nakikita niyang moving yung taxi, ha? Nandun sa video, moving yung taxi. Ginawa ni Kamote, kinat niya yung taxi. Kasi nga, papasok siya ng parking. So, anong nangyari, pagpasok niyang ganyan, inabot siya ngayon ng taxi. Yeah. Bumuwal siya. Oh. Siyempre, butang na, Kamote nga eh. May video pa si Gago, si Tanga. Sana mapanood mo to, tang ina mo, bobo mo, Gago. Siya pa nag-upload, Siya pa nag-upload, Oo, pre, na-upload pa niya yung kabubuhan niya, pre. Nanghingi parang simpatya. Nanghihingi ng simpatya, pre. Pinakita pa niya sa buong mundo. Sa mundo ng internet kung gaano siya kabobo. Putang ina niya. Bobo niya, pare. Gigil na gigil ako doon. Tang ina. Kung ako nakabangga doon, tang ina. Tapos siya pagalit. Ay, gago ka. Putang ina ka. May kalalagyan ka. Tapos na. Sabi niya ngayon doon sa taxi. Ang katwiran niya, pre. Ano yan, oh? Parking yan, oh. Daanan ng parking yan, oh. Mm-hmm. Oh. Tapos, hindi mo ako nakita. Magpapark nga ako. Bakit kasi nandyan? Sabi niya sa taxi. Putang ina, kung ako yung sinabihan ng ganun, pre, ang tatanong ko sa kanya, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nandyan? Magpapark ka pala eh. Papasok ka pala eh. Ang ginagawa mo dyan? Diba? Na parang, sumingit ka pa. Oo, ba't sumingit ka pa? Nakita mong gumagalaw ako. Nakita mong umaandar ako. Sisingitan mo ako. Parang ano yan, pre. Gaya nung sa last podcast natin, pre. Na parang putang na, hindi obligasyon ng mga ibang motorista na mag-adjust sa inyong mga kamote. Oo, tama. Hindi porke sisingit ka, mamemreno yung sisingitan mo. Huwag kang bobo. Putang ina mong bobo mo. Hindi mo expect na makikita ka niya. Ikaw ang nasa air in the side of caution, nga, pre. Ikaw mismo. Oo, totoo. Kasi, unang-una, pre, yun na nga eh, dalawa lang gulong mo. Ma-out of balance ka lang dyan, tutumba ka. Oo. Diba? Meron nga mag-isang sumisimple lang eh, yung pa kayang tatanga-tanga kang inake-expect ka hindi ka mabubundol. Oo. Parang, ang ano ko kasi doon, pre, tanga na, diba, ayan kayo. Nakita mong gumagalaw tong taxi. Papasok ka sa parking. May manong paunahin mo na yung taxi. Oo, pinalagpas siya muna sana. Oo. Unahin mo baka na. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo nung nasa opisina tayo baka tain-tain na. Baka tain-tain. Putang ina. Kung tain-tain ka na, lalo kang di nakatae. Sabog ng tayo mo, no? Oo. Mamaya, madisgrasya ka na medyo malakas. Putang ina, hindi mo napigilan eh. Sumabog pa yung tae mo sa pantalon. Yak! Kadiri! Diba? Pre, gigil na gigil ako doon na parang putang ina. Ano bang tingin nyo sa mga nakasasakyan? Tangay na may mga nauusong teknolohiya na auto-braking pagka may malapit na sa'yo. Hindi lahat may ganun. Putang na yung nakaka-afford lang nun, yung mga mayayaman na kayang bumili ng ganung sasakyan na may ganung teknolohiya. Hindi lahat. At hindi 100% at hindi pa 100% kakagat yun. Kasi nga biglaan din, di ba? Hindi rin natin alam. Hindi naman 100%. Hindi ko hindi ko talaga maintindihan anong klaseng utak meron. Tangina, parang gigil ka sa mga ganun. Ako kasi sa totoo lang, pre, galit talaga ako dyan sa mga kamote na yan, yung mga nagmumotor na pana. Hindi ko nila lahat, Hindi ko nila lahat. Pero kung tinatamaan ka, malamang kamote ka, gago ka, putang ina mo. Makinig ka na rin, makinig ka. Makinig ka na rin. Again, ang pagkain ng linya o ang pagliko, hindi ho basta-basta ginagawa yan. Titignan nyo muna yung paligid nyo. Hindi kasama sa lisensya yan. At sa mga nagmumotor, tangina, lalo na yun, nakanapansin ko yung motor niya automatic, pre. Scooter. Scooter. Di ba?
gaano malamba yung mamreno ka ng ganun. Pipindutin mo lang. Pipitikin mo lang. Pipigain mo lang yung preno. Ah, Na parang, ang ano ko doon pa doon, pre, gaano ba ka-importante yung oras mo? Oo. Ang putang ina mo, presidente ka ba ng Pilipinas? Ah. Tangay na. Hindi ko minamalit yung mga nagmomotor, pero yung mga kamote, putang ina nyo. Ganun lang yun. Kasi pre, nadadamay pati yung mga matitinong rider. Ayun na nga, Katulad pre. namin. Mismo, pre. Yung mga nananahimik, dadamay nyo sa katangahan nyo. Buti sana kung ma-aksidente kayo lang, walang problema eh. Kung mamamatay kayo lang, walang problema dun. Namatay ka sa sarili mong katangahan, na-aksidente ka sa sarili mong katangahan, walang problema dun. Tama. Pero yung mandadamay ka, dun tayo may problema. Sinasabi namin, di ba? Katulad ng sinabi ko sa last episode, pag kayo ay naka 2 wheels, yung isang paa nyo nasa hukay. Kaya keep an open mind. Kumbaga, ang tawag dito, yung kailangan lagi kang aware sa surroundings mo, or kung sa tingin mo sasablay ka, wag mo nang ituloy. Kumbaga may term, kung nag-alangan ka, wag mo nang ituloy. Oo. Tsaka common sense. Gamitan mo ng common sense. Kasi iba, yung problema sa kamote, hindi common sense pero hindi common ang sense sa kanila. Pre, sabi nga nila, common sense is not common anymore. Kasi pre, di ba, ikaw nagdadrive ka naman alam mo, nagmomotor ka, tsaka nagsasasakyan ka, di ba? Kumbaga, ang line of vision ng mga nakamotor, kahit naka-helmet ka pa, hindi obstructed ang line of vision mo. Kumbaga, iba ang riding dynamics. Oo, totoo. Yun yung tinatawag nilang blind side. Hindi ko sa truck lang applicable yan. Blind spot. May sasakyan, yung baga sa sasakyan, applicable din yan. Hindi porke maliit na sasakyan or what. As long as nandun siya, kumbaga nandun siya sa loob ng cabin ng sasakyan niya. Ang hindi 360 ang vision niya. Hindi niya nakikita lahat. Tama. So dapat ikaw na may 360 view, dapat ikaw ang mag-a-adjust. Kaso baliktad eh. Yung mga ang hindi kailangan ikaw ang mag-adjust sa mga deputang kamote na yan. Totoo. Ewan ko ba? Bakit ganyan na parang hindi ko alam eh. Bakit ganun? Bakit kailangan, bakit ang thinking ng mga kamuting nagmumotor dapat mag-adjust sa kanila lahat? Hindi ko alam. Tsaka alam mo, pre, may dadagdag pa ako I'm not 100% sure correct me if I'm wrong. Okay. Kunwari may na-aksidente nagmumotor na bangga ng kumbaga, parang yung nangyari nun na sumalubong siya sa sumalpok siya. Alam mo na mali yung ginagawa, di ba? Alam mo na, kitang-kita naman may CCTV na mali yung nagmumotor. Bakit kailangan makulong yung naka 4 wheels? Ayan, oo. Hindi ko alam baka medyo paki-explain sa akin. Hindi ko alam yung batas na ganyan eh. Oo. Yung tipong kung sino pa yung aksidenteng nabangga mo, since siya ang 4 wheels, siya ang responsible. Kumbaga, hindi siya absuelto, parang gano'n. Oo. Tapos, syempre, kagaya no, namatay yung, di ba yung nag-trending no, namatay. Oo. Tapos nasira yung sasakyan. Putang ina. Sino mananagot nun? Di ba dapat parang, alam mo yun, lagyan din ng batas na parang pagkaanak niya. Alam mo, yung kitang-kita naman eh. Na may ebidensya naman, nakitang-kita yung ginawang mali. Bakit kailangan makulong din yung na parang, alam mo yun, tapos, alam mo ako kung feeling ko that maganda dyan, kung sino yung nakabangga, whether, or kung sino yung mali. Kasi hindi porke nakabangga ka, ikaw yung mali eh. So parang, ayon sa ebidensya or pag-iimbestiga, dapat kung sino yung mali, siya yung mananagot ng lahat. Tama. Tapos kunwari, yung kagaya namatay,
yung kaanak mo, yung mananagot dun sa sinira mo. Hindi maging Oo. excuse na namatay ka, wala nang responsibilidad kung sino man yung kamag-anak. Ewan ko Hindi mo na para sa akin Well, siguro kailangan medyo i-revise din yung law na yon, 'di ba? Para fair for Oo. everyone. Although Oo. kasi parang ang ano diyan is based on the investigation it's an accident nga. Pero parang hindi ko alam hindi ko sure pero parang may record ka pa din na bangga ka or whatever na scenario. So yung record mo na damage pa rin kahit ikaw yung technically victim ng kamote. Ikaw yung nananahimik, oo. Di ba? So hindi ko kasi parang kaya alam mo kaya feeling ko lang naman to Kaya feeling ko marami ring kamote kasi alam nila yung ganung batas na putang ina kahit maaksidente ko as long as may damay ako. kaso ang problema dyan, brother, kung buhay ka pa. Ayun na nga. Kung namatay ka, putang ina, namerwisyo ka lang talaga. Yun lang. Tangina. Namerwisyo ka. Yun lang yun. Diba? Kaya guys, kaya nga, isip-isip. Kaya nga ganun yung suggestion ko, pre. Na parang, kunwari, namatay nga. Tangina, kung sino yung kapamilya mo, sila ngayon yung liable sa damage na ginawa mo. Tama. Dapat ganun nga, pre. Diba? Kasi, yun nga namatay ka nga hindi, kapamilya mo ngayon ang magdusa. Baka sakaling kung, kunwari, 5 kayong pamilya. Kunwari hindi ko sinasabing kamote lahat 5 kayong pamilya. Tapos, let's say, 3 dun kamote. Yung isang kamote namatay. Pananagutin nyo lahat to. Siguro yung 2 natitirang kamote pa, hindi na magiging kamote. Magtatanda. Yes, sir. So, guys hindi naman natin nila lahat ng again. Paalala lamang ito. Hindi lahat ng nagmo-motor kamote. Okay? At hindi lahat ng nakasasakyan na 4 wheels hindi rin kamote. Lahat dyan, maraming kamote. Pero sana, regardless kung anong sasakyan mo, truck, 6 wheels, 100, 1,000 wheels, merong paring kamote. Kaya be aware. Always be aware of your surroundings. Diba? Lalong-lalo na nga, specifically, particularly, yung mga nakamotor. Kasi nga, yun yung mas fatal, kumbaga. Diba? Kasi talagang, hindi, kumbaga, pag nabangga ka talaga dyan, hindi natin masasabi. Kahit sabihin mo mabagal yung takbo mo, pre, putang na mabagal yung takbo mo. Nabangga ka. It's either ni-run over ka, or pag semplang mo, tumama ka sa gutter. Diba? Hindi natin may experience akong ganyan. Kasi pre, yung pinsan ko, kasama kong nagmumotor. Ando kami sa Bulacan, pre. Ang bagal ng takbo namin, pre. As in, parang ang takbo namin parang 30 lang yata. Or below 30. As in, ganun kami kabagal, pre. May tumawid lang na aso. Oo. Putang na, nasentrohan niya yung aso. Bumuwal yung motor. Tumama yung ganto niya dito. Alam mo naman, syempre sa probinsya, either walang helmet o ang mga helmet doon, usually mga half-face. Half-face. Mapoprotektahan yung bungo mo, yung utak mo, protektado. Ang tumama kasi sa kanya mukha. Dito, may fracture, nagka-fracture siya dito. Bagal namin nun, Kumbaga yung mga simpleng aksidente, malala na. Paano kung diba? Paano pa yung matututin, pre? Paano pa yung kamote na, pre? Na either mabangga ka. Tama ka naman dyan. Makes sense. So, again, galit ako sa kamote. Pero sana, yung ginagawa namin, hindi naman kami, kumbaga nagre-raise lang kami ng awareness para sa mga motorista natin. So kung gusto niyo ng further details, meron po kaming episode 2 kung saan tinalakay namin in-depth yung mga yan.
Kung hindi nyo pa po napapakinggan yung episode 2 namin, dalawin nyo na din. O, syempre, Yes, umpisa sir. nyo na lang sa sa episode 1, which is the pilot. Oo. The pilot. Episode 1, pilot, episode 2. Ito, Ngayon, episode episode 3. 3. Yan. Ayan, Abangan nyo. yung Episode request 4. nyo, may video na, ha? Oo. Baka naman, mukha namin dyan. Oo. Shoutout baka sa naman mga pwede namang nanonood. Oo, baka pwede i-share. Share nyo naman dyan. Like, subscribe. Pag nag-share, tama. Pag nag-share, subscribe na rin. Di ba? Oo, libre naman yun. Wala namang masama dun. Libre lang naman mag-subscribe, libreng mag-comment, libreng mag-share. Follow nyo na rin Again, kami. Again, we are on... tatlo na yung platforms natin. So, The Opinionated Titos, available kami sa YouTube, sa Facebook, and yung latest is sa Spotify. Yan. So, ayan tatlo na yun, baka naman. Oo. Kumbaga hindi man yung video or yung podcast nasa Facebook mismo, doon nyo malalaman yung mga updates, di ba? Tapos kung gusto nyo makinig, pwede sa YouTube or sa Spotify. Kasi may mga listeners tayong sinasabi na wala akong free time minsan sa kotse lang ako nakikinig ganyan. So ayan nag-Spotify na kami. Wala na excuses Pero yun nga, na-appreciate namin yung mga nag-aabang, yung nagtatanong na kung kailan yung next episode. Sobrang na-appreciate namin yun. Kasi alam namin na interested kayo or natutuwa kayo sa amin o kung naiinis kayo sa amin, na-appreciate din namin yan. Ito again, libangan lang to kung may consolation masaya na rin kami doon. Why not, diba? Why not? Open naman kaming tanggapin yung kung ano mang consolation na makukuha namin dito sa pinaggagawa namin katarantaduhan. Guys, wag kayo mag-hesitate, baka may may mga suggestions or comment. Comment lang kayo kung anong baka meron pa kayong gustong request. Niluluto na namin yung guesting na yan, brother. May mga gustong mag-guest sa atin lang kayo, sit back, relax, and wait for it. Soon na yan. So malapit na yan. So, Boss Lots, medyo mahaba na yata itong kanya natin dito. Maraming salamat ulit sa mga nakikinig. Again, sa mga bashers, sa mga magka-cancel sa amin. Go lang. Sige lang, walang problema. Marami pa rin susuporta sa aming walang kakwenta-kwentang podcast. Again, this is your boy, Boss Lots. And Papa Densyo. And we are signing off the Opinionated Titos Podcast. Opinionated Titos Podcast. Signing off. Thank you guys. See you on the next episode. Peace. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Titos.